Nagpahayag si spokesperson Princess Abante sa House Bill 11287 ukol sa pagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials mula 3 hanggang 6 na taon. Ayon kay Abante, maiksi ang 3 taong termino sa pagpapatatag ng lokal na pamamahala at pagpapatuloy ng mga programa sa mga pamayanan. In any position, maikli ang 3 years talaga for governance and leadership. Anya, umaasa siya na ang pagpupulong ukol rito ay makapagpapaliwanag sa mga tungkulin ng bawat barangay leaders. Matatandaan na suportado rin ni Representative Rufus Rodriguez ang panukala at sinabing magkakaroon ng sapat na panahon ang mga opisyal upang ipatupad ang kanilang mga pangako. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ng kongresista na maaantala ang halalan sa Disyembre sa pagpapatuloy ng mga kasalukuyang proyekto. Bahagi niya na itinakda ng panukala na magsisilbi ang mga kasalukuyang opisyal hanggang sa susunod na halalan sa May 2029. Sa adaman ni Abante ukol sa tinakdang halalan sa Disyembre, hindi masisigurado hanggat di may sasapinal ang bicameral conference. Aniya, marapat na hintayin ang desisyon ng Kamara ukol rito. Kung hindi man siya mapasa on the 19th Congress, meron naman ding 20th Congress pa tayong aabangan. So, wait and see tayo ngayon sa magiging progress on the term rationalization. Sa kabila nito, may ilang kongresista ang salungat sa nasabing panukala, kung saan nagbabala si Representative Raul Manuel na maaaring questionin sa Korte Suprema ang panukala bilang anyo ng postponement. Pagbibigay diin pa niya na hindi praktikal para sa mga kabataang opisyal ang 6 na taong termino. Mas makakabuti niya ang pagbibigay ng suporta at pagsasanay kaysa sa pagpapahaba ng panunungkulan. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan ngayong Disyembre, kung saan ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, may nakalaan ng 11 billion pesos para sa procurement ng mga gamit para sa halalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.